Tuloy-tuloy ang pagtalakay ng COMELEC sa kasong isinampa laban sa Duterte Youth Party List noong 2019 na siyang dahilan sa pagsuspinde sa proklamasyon ng grupo nitong katatapos na eleksyon. Giit ng COMELEC, saklaw pa rin nila ang kaso dahil sa June 30 pa magsisimula ang bagong kongreso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ayos lang daw sa Commission on Elections ang pagdulog ng Duterte Youth Party List sa Supreme Court para hilinging utusan ang COMELEC na iproklama silang isa sa mga nanalong party list sa nagdaang eleksyon. Sinuspindi kasi ng COMELEC ang proklamasyon ng Duterte Youth at isa pang party list organization dahil sa nakabinbing kaso nila sa COMELEC. Natutuwa po tayo dahil kahit paano yung legal process ay sinunod na. Lagi naman pong paraan to question ay yung tinatawag na certiorari, yung grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Ayon kay Garcia, kasalukuyang tinatalakay ng komisyon ang kaso ng Duterte Youth na isinampa noong 2019. Sa kaso, hinihiling na ideklarang void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang ang registration ng Duterte Youth dahil hindi umano nito nasunod ang requirement of publication and public hearing nang magrehistro ito. Hawak ng COMELEC 2nd Division ang kaso pero nakatakbo pa rin ang Duterte Youth noong 2022. Let's wait and see. Anong malay naman po natin maunahan namin ng SC sa paglalabas ng isang desisyon. Ito yung tamang pagkakataon siguro na ma-resolve na nga yung issue na yan. Kasi otherwise po, they will always be hunted. Bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. Giit ni Garcia, may jurisdiction ang COMELEC sa kaso dahil sa June 30 pa magsisimula ang termino ng mga mambabatas. Bukod dyan, ang komandidato naman daw nitong nagdaang eleksyon ay yung party list mismo at hindi yung nominee. Ang binoboto, yung party list, ang mismong nakakaupo, ang nominee. Kung issue po ng accreditation ng mismong party list, sa COMELEC po yun. So ano stand ng COMELEC doon? Hindi po siya sa HRET. Matatandaang nangako ang COMELEC na re-resolbahin ang mga kaso ng Duterte Youth at bagong henerasyon bago mag-June 30. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.